Muli akong naging malusog at sa buong linggo ay hindi ko maiwasang isipin ang katotohanang hindi naman talaga nagkasala si Liam. Napakasama ng pakikitungo ko sa kanya ngunit wala siyang sinabi. God, ang nagawa ko. Gusto ko siyang patawarin pero may parte sa akin na nagsasabi na huwag magmadali dito ng maaga. Gusto ko lang makita ang ugali niya, at lahat pagkatapos nito ay tiyak na mapapatawad ko na siya. Nandito na naman si Friday as usual at ganun din si Liam, nakikipaglaro siya kay Angela habang nakaupo ako, at pinapanood silang naglalaro. Siya ay napatunayang isang napakabuting ama, bilang isang big businessman ay naglaan siya ng oras para sa kanyang daughter. Nang matapos ang kanyang oras, habang palabas siya ay lumingon siya sa akin at sinabing, "Can you do me a favor?" "No," malamig kong sabi. "At least listen, my assistant has take a few days leave and suddenly there is a very important meeting tomorrow at Adams Incorporation, so I need you to come with me tomorrow as my assistant. I'm sure mabibigyan ka ng HRD mo ng temporary assistant, bukod pa sa hindi ko maiwan si Angela, sorry. But I need you. I need you as my assistant for tomorrow. Please, and I will also pay you for that, and as far as Angela, you can leave her with your neighbor, it will only take a few hours," hiling niya. "I don't need any money, Liam," huminto muna ako saglit bago sinabing, "At what time should I be ready?" Tuwang-tuwa siya sa sagot ko, niyakap pa niya ako, at sinabihan akong mag-ready ng alas 8 sa umaga at susunduin niya ako. Sa wakas ay sinabi niya, "Sorry," at hinalikan ako sa noo. Katulad ng dati niyang pag-sorry bago umalis, hinahalikan pa niya ako sa noo. The next morning ready na ako ng 7:50 AM, and Liam was at my door at 8 sharp dressed in his suit, looking handsome as ever. Teka, tinawag ko ulit siyang handsome, ano bang problema ko? Inabot niya sa akin ang isang bag na nagsasabing nasa loob nito ang lahat ng kailangan ko para sa meeting. Habang nakaupo kami sa kotse ay nagtanong siya, "Are you fine? Any headache or something?" "No, I am fine," sagot ko pagkatapos ay tumahimik siya na tinuon ng atensyon sa daan. "Look," muli siyang nagsalita, "ang kailangan mo lang gawin ay tandaan ang lahat ng mahahalagang bagay na nangyayari sa meeting at wala nang iba pa." Tumango ako bilang pagsang-ayon. Sa wakas ay nakarating na kami sa aming destinasyon at pagkababa niya ng sasakyan ay sinundan ko siya. Pagdating sa conference room sa ika-50 palapag, umupo kami sa aming mga upuan kasama ako sa tabi niya. Naging maayos ang pagpupulong at talagang nainis ako, ngunit sinisigurado kong I-note ang lahat ng mahahalagang bagay. Sa pagitan ng meeting ay naramdaman kong may nakatitig sa akin ng madiin, at pag-angat ko ng ulo ko ay nakita ko ang taong nakaupo sa tapat ko na nakatitig sa akin, at naiinis ako sa titig niya, hindi ko naman ito nagustuhan. Hindi ako komportableng lumipat sa upuan ko at mukhang napansin ito ni Liam, kaya nang tumingin siya sa akin at pagkatapos ay sa lalaking iyon, umikot ang palad niya at wala siyang pakialam kung nakakaabala siya sa meeting habang umuungol. "Mr. White, mas mabuti kung ituon mo ang iyong atensyon sa meeting kaysa sa kanya." Lahat ay tumingin sa amin na nalilito at si Mr. White ay lumunok bago ibinaba ang kanyang ulo. Hindi ko alam kung bakit pero nakaramdam ako ng panatag, dahan-dahan kong itinaas ang braso ko bago itinapat sa kamao niya na nagpakalma sa kanya. Bakit ko pa ginawa yun? Nagpatuloy muli ang meeting at hindi na muling nagangat ng ulo ang lalaking iyon. Nang matapos ang meeting, inabot ko sa kanya ang notes at naglakad na kami papuntang elevator. Mag-isa lang kaming dalawa habang pinindot niya ang button papunta sa ground floor. Pero, hindi kami nakarating sa ground floor dahil biglang huminto ang elevator sa pagitan ng 46th at 45th floor. "What the hell happened?" bulalas ko habang nakatingin sa kanya dahil bakas din sa mukha niya ang pagtataka. "I think it broke down," mahinahon niyang sabi. "How can you be so cool about it? Ano ang dapat nating gawin ngayon?" "Now," sabi niya sabay tanggal ng suit jacket niya, "we wait because there is no signal even." Dali-dali kong chinek ang phone ko para makitang tama siya, walang signal. Sa kabutihang palad, gumagana ang fan. Lumipat ako sa mga button at sinubukan kong pinindot ang emergency button ngunit wala itong silbi. I felt a presence behind me and I could feel his fingers brush mine as he also extended his arm towards the buttons pero tinulak ko siya sa tiyan niya. Ouch! Hinimas niya ang tiyan niya nang lumingon ako, anong ginawa ko? Layuan mo ako dahil sa tuwing kasama ko ikaw, may nangyayaring masama. Oh really? Ako dapat ang magsasabi niyan. Last time na naupo ka sa kotse ko na butas, tapos ngayon nasira ang elevator, nakahalukip-kap na sabi niya. Tumahimik ka Liam, at tinakpan niya agad ang bibig niya. Ngunit sa aking pagkamausisa ay tinanong ko, sa tingin mo hanggang kailan tayo magtatagal dito? 15 minutes or 20 minutes or 30 minutes or it can even 1 hour or 2, casual niyang sagot. Can't you say something positive? Dapat hindi na lang kita tinanong. Inilibot ko ang paningin ko. I am just stating the possibilities, there is no point in giving yourself false hope, it does nothing but hurt you.
I hate false hopes. Inilibot ko ang mga mata ko sa sinabi niya, at natahimik kaming dalawa. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang manggas, at naupo na nakatalikod sa dingding. Nanatili akong nakatayo kung saan sinabi niya. Maupo ka, Aliyah. Hindi na ako sumagot at hinawakan niya ang kanang kamay ko at hinila ito. Come on, maupo ka na, wala akong gagawin. Napagtanto kung hindi niya ako papayagang tumayo, sa wakas ay naupo ako sa tabi niya ng tahimik. Wala kaming nagawa kundi ang umupo doon at maghintay na muling gumana ang elevator. Bakit may emergency button kung hindi gumagana kapag emergency? Basag ko sa katahimikan at parang kinakausap ko ang sarili ko. Sinuklay niya ng kamay ang buhok niya sa frustration pero hindi niya ibinuka ang bibig. Wala kang crib para kay Angela? Tanong niya bigla at umiling ako. I will be buying her one. Pwede mong ipadala sa akin ang picture ng pinakagusto mo at ako ang bibili, sinabi niya. You don't need to do that, Mr. Richie Rich. Mataray na sabi ko sa kanya. I am buying it for her, Aliyah. She is my daughter, and she at least deserves a crib. What's the point of having so much money when I can't buy my own daughter a crib? Kung ikaw ay sabik na gastusin ang iyong pera, pagkatapos ay gastusin ito sa iyong sarili, o pumunta at i-donate ito sa charity, wala akong pakialam ngunit huwag gastusin ito sa amin, please, sambit ko. Aliyah, sabi niya sa mas malumanay na tono, alam kong hindi mo ako gusto, pero huwag mong isama ang anak natin sa pagitan ng galit mo sa akin. Hayaan mo akong bumili ng mga gamit niya, gusto ko siyang i-spoil. Akala niya galit ako sa kanya pero hindi na ngayon. I never wanted to hate anyone, I might dislike few people but I never hate anyone, there is a different way between dislike and hate. Napatayo ako bigla na ikinagulat niya at tahimik na tumayo. Tumayo din siya at mabagal na hakbang palapit sa akin at sa bawat hakbang niya ay umuurong ako hanggang sa napaatras ako sa pader. Nakatayo siya ng sobrang lapit sa akin, pinaypayan ng hininga niya ang pisngi ko at bigla akong nag-init. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ulo habang ang kanyang mga labi ay dumampi sa aking leeg hanggang sa ibaba nito. Naninikip ang hininga ko sa ginawa niya, at nakaramdam ako ng kuryenteng dumaloy sa mga ugat ko. Para sabihing ayokong halikan niya ako ay mali, ang ibig kong sabihin ay sino ba naman ang hindi magkakagusto niyan, isa siyang Greek god. Ipinikit ko ang aking mga mata sa paghihintay. Inangat niya ng konti ang ulo niya at mas lalong sumandal hanggang sa halos magkadikit na ang mga labi namin. Come on, halikan mo ako ngayon. Pero hindi, lumayo siya at pagdilat ko, nakatayo siya sa di kalayuan na may ngiti sa labi. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi niyang, masyadong desperado para halikan ko ikaw. Hindi mawala sa mukha niya ang ngisi. Sinadya niya, ginugulo niya ako. Wala akong masabi, literal na pula ako na parang kamatis. At ngayon alam niya na ang epekto niya sa akin. Sa kabutihang palad, upang iligtas ako mula sa higit na kahihiyan ay nagsimulang gumana muli ang elevator. Tahimik akong nagpasalamat sa Diyos para doon, at hindi nagtagal, papunta na kami sa kanyang sasakyan. Tahimik ang biyahe sa sasakyan at may tensyon sa hangin. Isang sexual siguro pero ayoko munang isipin. Sa wakas ay nakarating na kami sa aking apartment, at bago pa ako makaalis ay hinalikan niya ako sa noo at nag-sorry. What an eventful day, right? Sa kabilang banda, si Liam. Si Aliyah, siya ang pangunahing laman ng isip ko nitong mga nakaraang araw. Kahit anong gawin o sabihin ko, nagpapaalala sa kanya, kahit anong pilit kong hindi siya isipin, hindi ko siya maalis sa isip ko. Kahit kailan ay hindi nag-leave ang assistant ko, ako ang nagbigay sa kanya ng ilang araw na bakasyon para maisama ko si Aliyah dahil gusto ko siyang makasama. At nagulat ako na napakadali niyang pumayag sa aking kahilingan. At sa elevator, kahit gaano ko kagustong isara ang distansya sa pagitan namin at halikan siya, hindi ko ginawa. And that day, a part of me said that her coldness was assumed, nagdadrama lang siya, but then again it was just my perspective. God, bakit ko ba siya iniisip? Bukas Friday na naman at excited na talaga akong makita siya. I mean Angela, not her. May kumatok sa pinto ng opisina ko at sa sinabi kong, come in, pumasok ang hindi inaasahang tao. Now what did I do? Tanong ko nang makita ko si Aliyah sa aking opisina kasama si Angela sa kanyang mga bisig. Fortunately, you didn't do anything this time, sabi niya sabay ikot ng mata. Then, sabi ko na tumayo at naglakad papunta sa kanya, as I can see Angela is with you only, she didn't get kidnapped this time, so, what else happened? Gusto kong isama mo si Angela ng ilang oras habang pupunta ako sa opisina ko para sa isang meeting. Look, the mighty have fallen, sabi ko sabay smirk. Ano? You are requesting me and as far as I know, ako lagi ang nagre-request sa'yo, but the tables are turned this time. Mukhang hindi siya naabala sa sinabi ko dahil baka sa mukha niya ang bored na ekspresyon. Who said I was requesting you? I am ordering you, Mr. Parker. Nawala ang ngisi sa mukha ko.
Bakit sa tingin mo ay malaya ako para alagaan siya kahit nasa opisina ko? Ikaw ang amo, di ba? Hindi tututol ang mga tao kung isasama mo siya sa mga meeting at bukod pa sa napakatahimik niyang bata. Pero hindi ibig sabihin na hindi na ako pupunta bukas, sabi ko. Yeah, whatever, sabi niya sabay abot sa akin kay Angela. You better take care of her, Liam. Dagdag niya. Pagkatapos ay hinalikan niya ang noo ni Angela at binigyan ako ng nakakamatay na tingin na nagsasabing, "Dare you do anything stupid," and she walk out. Pagkasara ng pinto, sinabi ko kay Angela, "Your mom's anger is really scary." Sa paglabas ng mga salitang iyon sa aking bibig ay bumukas muli ang pinto at naroon si Aliyah na nakahalukip at may galit na ekspresyon sa kanyang mukha. Narinig niya ako. "I was saying that you look really cute while you are angry," mabilis kong depensa sa sarili ko. At binigyan ako ng isang huling sulyap, sa wakas ay lumabas na siya. Nagpakawala ako ng malalim na hininga sa kaluwagan habang tinatahak ko ang daan papunta sa desk ko, at umupo sa upuan ko kaya pinaupo si Angela sa desk sa harap ko. "So, little angel, what do you want to do?" Tanong ko sa kanya and she gave me a confused look. "Syempre, hindi mo ako maiintindihan. Pero maniwala ka sa akin, magiging napakaganda mo paglaki mo." May kumatok ulit sa pinto at pumasok ang assistant ko. "This is the file you asked for," sabi niya sabay abot sa akin ng file at tumango ako. Nang bumagsak ang tingin niya kay Angela, nanlaki ang mga mata niya. "Anak mo ba siya, sir?" "Oo, anak ko siya, may problema ba?" Alam kong hindi niya akalain na may anak na ako at lagi niya akong nililigawan na may pag-asa na balang araw ay makipag-date siya sa akin. Napalunok siya ng kinakabahan bago sinabi, "Wala po, sir. And listen, Miss Abraham, cancel all my meetings for today," utos ko. Tumango siya bago lumabas. Sunod kong tinawagan ang driver ko, si Samuel. Nagtatrabaho siya sa amin nitong mga nakaraang taon. Nung una driver siya ni Dad tapos personal driver ko na siya. "Ihanda mo ang sasakyan, Samuel. We are going for shopping," sabi ko sa kanya. Binuhat ko si Angela sa braso at bumaba ng elevator. Paglabas ng building, maraming nakatitig na mga tao sa akin, pero hindi ko ito pinansin. Hindi ba pwedeng lumabas ako kasama ang anak ko? Nandoon si Samuel na naghihintay sa tabi ng sasakyan, at nang makita niya ako ay binuksan niya ang pinto sa backseat ng sasakyan. At habang nakaakbay si Angela, maingat akong naupo sa loob. "Don't mind me asking, Mr. Parker," sabi ni Samuel habang nakaupo sa driver's seat, "pero anak mo ba siya?" "Oo, Samuel, anak ko siya." Siya ay may tunay na ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi niya, "Ang ganda niya talaga. Salamat." At pagkatapos ay nagkaroon ng katahimikan habang nakatuon ang kanyang atensyon sa kalsada. Makalipas ang 20 minuto ay nakarating na kami sa mall. Pagbukas ni Samuel ng pinto, lumabas ako. Ngayon ay hindi ko isinama ang mga bodyguard para malaya akong makagalaw. Naglalakad ako sa loob ng mall, narating ko ang pinakamagandang tindahan na may mga damit ng baby. I am going to spoil her today. At dahil hindi ko siya mabilhan ng crib hanggang ngayon, gumawa pa ako ng mental note para bilhin yun ngayon. Pagpasok ko sa shop, may isang tindera na lumapit sa akin at nanlaki ang mga mata niya sa gulat, partly because of me and partly because of the child I had in my arms. "Show me the best dresses for her," sabi ko sa kanya at tumango naman siya bago naglaho sa likod ng mga racks ng mga damit. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik siya na may dalang malaking tambak ng mga baby dress. Hindi ko napagtanto na ang mga maliliit na damit ay mukhang napaka-cute. Inihiwalay ko ang isang dakot ng mga damit na nagustuhan ko mula sa bunton upang masubukan iyon ni Angela. I made Angela try them on at medyo nahirapan akong ipasuot sa kanya yung mga yun as I was doing that for the first time. Pero she was looking gorgeous. I mean cute sa kanilang lahat. "I am buying all of this," sabi ko sa tindera na laging nakatayo sa tabi ko para tulungan ako. Naglakad ako papunta sa counter para magbayad at matapos maimpake ang lahat, kinuha ko sa isang kamay ko ang bag habang nasa kabilang kamay ko naman si Angela. Sumunod sa listahan ay ang crib, kaya pumasok ako sa isa pang tindahan para bumili ng crib. Maraming crib na may iba't ibang size at disenyo ngunit wala ni isa sa mga ito ang nakakuha ng atensyon ko. "Which one do you like, little angel?" tanong ko sa kanya habang pinagmamasdan niya ang lahat. Nilaro niya ang kanyang mga kamay, hindi niya naiintindihan ang isang salita ko. At saka, baka hindi niya sinasadya o naiintindihan niya ako, tinuro niya ang isang crib na tila nakakuha ng kanyang pansin. Simple lang ito at medyo girlish, gawa sa kahoy na pininturahan ng very light shade ng pink. "You like it," sabi ko and she made some voices and that was her way of saying yes, so I bought that crib for her. Sinabi ko sa kanila ang address, at hiniling kong ihatid ito sa apartment ni Aliyah. Tumunog ang phone ko, at nag-flash ang caller ID sa pangalan ni Aliyah at pagkasagot ko ay agad akong binato ng mga tanong. "Nasaan ka, Liam? Wala ka sa opisina.
And is Angela with you? Calm down darling. Nasa mall ako kasama si Angela, we are shopping together. Saang mall? Pupunta ako dyan. Sinabi ko sa kanya ang address at sinabi niya na pupunta siya kaagad kapag natapos niya ang kanyang meeting ng maaga ngayon, at sinabi ko pa sa kanya ang tindahan na pinasukan namin, para madali niya kaming mahanap. Hinintay ko lang siya sa shop na iyon habang naghahanap din ako ng iba pang gamit, tulad ng mga laruan at iba pa. Pagkatapos kong makontento sa dami ng mga laruan at iba pang bagay na binili ko sa kanya, binayaran ko ito. At nang matapos ang bayad, pumasok si Aliyah. Binili mo ba ang buong shop? Sabi niya habang nakatingin sa dami ng mga bag na nakalagay sa sahig sa paligid ko. Kind of, kibit, balikat kong sabi. Napatakip siya ng mukha at sinabi ko sa iyo na hindi niya kailangan ng napakaraming mga laruan at damit. Let it be, there is no point shouting at you because that stupid brain of yours doesn't registers a single thing. I will take that as a compliment. At inilibot niya ang kanyang mga mata. Tinawagan ko si Samuel para matulungan niya ako sa pagdadala ng mga bag na ito. And he reached us within minutes. Samuel took some bags while I took the other and I handed Angela over to Aliyah. Isang ideya ang biglang pumasok sa aking isipan nang sabihin ko sa kanya, parang magkasing laki kayo ni Amanda at kailangan kong bumili ng ilang damit para kay Amanda para masubukan mo sila, kung kasya ito sa iyo ay kasya rin ito sa kanya. As you say, nagsalita siya pagkaraan ng 1 minuto. Come on, sabi ko sabay hila sa braso niya. Narating namin ang isa sa mga pinakamahal na tindahan ng designer at pinasubok ko siya ng halos 20 damit, kung saan 10 lang ang inaprubahan ko. She got really tired of trying so many dresses kaya hindi ko na siya pinilit na sumubok pa. Maya-maya, lumabas na kami ng mall at papunta sa apartment niya. Nang makarating kami doon, tinulungan ko siyang dalhin ang lahat ng mga bag sa kanyang bahay at itinago ko ang mga ito sa sahig sa loob niya. Habang lilipat na ako ay sinabi niya, nailagay mo na rin ang mga bags ni Amanda, Liam. Akala mo talaga gusto ni Amanda na mamili ako sa kanya? She hates my choice, darling. These are for you. Umalis na ako bago pa siya makapagsalita, naiwan siyang nagulat. At dito na po, nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.